So, kamusta na nga ba yung ginamit namin na epoxy colored sand paint? So, marami akong nababasa na hindi nga daw ito maganda. Pero after 1 month, kumarates, ito na nga yung update. Tagal ko na nga po yung basahan dito para mapalitan na dahil basa nga po iyan at maalikabok na rin. So, syempre, after 1 month, update ko nga kayo na kung kamusta na nga po talaga yung inilagay namin sa lababo para magmukhang marble tiles nga po yung aming lababo. Pero bago yun, ito at inayos ko na nga muna yung mga bote ng soft drinks kasi hindi nga nakaayos doon sa lagayan nila at i-refill ko na nga po yung mga natira dito. Kasi pag nahulog nga po yung mga bote na nakalagay dito, abay talaga namang pwede pang mabasag. Kanina pa mainit yung ulo ko kasi ba naman ang kalat nga nitong kusina namin at hindi talaga kaaya-aya yung amoy. Nakala mo naman na pag uminit ang ulo mo ay lilinis iyan. Kaya imbis na magtuloy-tuloy nga po yung init ng ulo ko, nilinis ko na nga po dito habang wala nga yung dalawa dahil nasa taas. Bago nakapaglinis ko marites, wala palang refill yung aming ref kaya nag-refill na muna ako. Then ito nagwalis na nga ako at pinalitan ko na yung basahan bago ako magsimula. Yung ulam pa doon sa may kaldero, nilagay ko na muna doon sa kalan. Tapos may kanin nga dito na hindi naubos at tinakpan lang. Siyempre tinanggal ko yan dyan kumarites. Inilagay ko nga doon sa lagayan ni Panda para naman nga po mahugasan ko na yung mga hugasin dito. So kita nyo naman dyan kumarites na talaga namang maputi pa rin yung aming colored sand paint. 1 month na yan at hindi pa naman nagbago yung ganda niya. Siguro depende lang din talaga sa pagkakakabit or pagkakalagay. Nabasa din pala akong comment kung pwede bang haluan ng tubig. Hindi na po kailangang haluan yan. Ito yung mga natirang hugasin na talaga namang hindi nahugasan ng bunso ko. Kasi nga diba pag silang naghuhugas pinipili lang nila yung gusto nilang hugasan. Kaya no choice ako bago maglinis ay kailangan ko nga munang hugasan ito para umaliwalas dito. Pero ayan may bumibili sa atin kaya bigyan na nga muna natin. Tapos balik na naman nga po tayo sa ating ginagawa. Yung gripo pala namin kumarites ay space saver iyan. Nagtanong na rin kung kinakalawang, hindi pa naman nga po siya kinakalawang at medyo matagal na nga rin yung pagkakalagay niya dyan. Siyempre at huhugasan natin ito para naman nga po mas maganda siya tingnan. Pero bago yun nilabhan ko na nga muna itong basahan kasi naman talagang madulas na siya at hindi na kaaya-ayang hawakan. Hindi ko naman kasi talaga to nilalabhan ko marites pero syempre nga naman talaga pag yung anak na nga natin yung naghuhugas abay talaga namang hindi yan binabanlawan at sinasabunan. Hindi ko nga tinigilan ng paglagay ng color safe hanggang sa hindi talaga natanggal yung dulas niya. Okay na nga yan kumarites tsaka ako naman nga pong ginamit sa pagpupunas dito sa gripo. Yung mga nanay simple lang naman yung gusto natin yung malinis na bahay at mabango. Kahit malait lang yan basta malinis ay okay na nga sa atin. Kaya kung ayaw nila maglinis abay no choice naman nga po tayo kung di tayo talaga ang kikilos. Tapos kung lalagyan yan ng Sunrox na color safe, lalagyan ko naman nga po yan ng Sunrox na color white para tanggal talaga yung mga dumi pati nga po yung mga nangangamoy na hindi natanggal ng maayos. So ayan pinunasan ko na nga rin po dito bago ko nga po ibalik yung mga gamit. Napakadali niya nang linisin at talaga namang nagmukhang marble nga po itong lababo namin. So lipat naman nga pa ako sa kabila ng paglilinis kaya tinanggal ko na nga muna yung mga gamit na nilipat ko doon kanina. Gusto ko kasi talaga yung lababo na kumikinang sa linis. Yung tiles namin sa sala ilang beses ako magmap niyan sa isang araw basta makita ko lang na malinis at masarap apakan. Naglilinis nga ako ng lababo ay pinapabula ko yan ng bongga. After ko nga magpunas-punas dyan, hugasan ko naman nga po yung mga sandok na nakasabit dito para mapunasan ko nga rin po yung tiles na pinaglagyan nila. Sabunan ko lang ng saglit bago ko nga po yan isasabit ulit. Gusto nyo nga maging abala sa bahay ko marites, ito yung gawin nyo, ang maglinis ng maglinis. Bawat sulok ay linisan. Paikot-ikot lang bawat araw. Dahil nakakabawas nga po ng sakit ng ulo after mong maglinis. Kakarelax pang tingnan na yung lababo mo walang hugasin at mabango pa. So kanina nung hindi ko pa nga nalilinisan dito kumarites, may nakikita kayong lumilipad-lipad na langaw dyan. Pero tingnan nyo ngayon nga po ay wala na. Hindi madali kahit nasa bahay ka lang kasi marami din talagang gawain na kailangan mong gawin araw-araw. Kasi kung hayaan ko nga lang ito kumarites at hindi ko linisan, abay ako din naman yung may stress pag makita ko nga talagang mangingitim na. Pero ito yung itsura ng ating lababo kumarites, malinis pa rin at wala nga pong nasisira dyan or nababakbak. Pagka-apply nga po ng epoxy dyan ni Jowa ay pinatuyo niya muna yung tiles at hinayaan niya muna talagang matuyo sa hangin bago niya ibuhos at ilagay iyan. Linisin natin yung platuhan at doon nga lang sa basuhan yung lilinisin ko kasi nakita ko sa pinakataas ay malinis pa naman. Kaso na naman nga dyan na walang hawakan pero itatapon ko na iyan. Pwede pa siyang kapihan pero hindi naman nga po maganda tingnan talaga dito sa lababo pag may mga basag na gamit. Tsaka 4 lang naman kami at meron pa namang extra mga baso. Sobrang init, nakakapag-isip na akong magpagupit talaga ng buhok ko marites pero ayan, tinatali ko na lang muna habang natitiis ko pa. So hindi nga ako pwede magtali ng parang ponytail kasi naman talaga nagkakaroon ako ng migraine kaya ganito lang ipit-ipit. Kabilang side naman nga po tayo maglinis dun sa pinaglagyan ng plato kasi tapos na tayo dun sa kabilang side. So ayan dito banda ay hindi rin nagbago, maputi pa nga rin yan at mukhang marble tiles pa din naman. Then after kong malinisan dun at mapunasan ng paulit-ulit, balik ko naman nga po yung mga baso na nakalagay dito. Pero bago yun, pinunasan ko na nga muna yung pinakatakip niya. Inis naman yung mga basong nakalagay dito kumarites, babanlawan ko lang siya bago ko nga po ilipat doon sa lagayan. Hindi ko na siya pinatulo kasi naman yan nga po ay plastic, hindi nga po yan mga ngalawang. Kagandahan lang ng dish drainer
container na to kumarites kasi nga po ay may takip siya, hindi na nga po yan nadapuan ng mga langaw or insekto. So yan, after ko naman dito, doon nga po tayo sa side niya. Pupunas lang din ako dito kumarites kasi yung mga alikabok hindi yan nauubos. Yung kahit araw-arawin mo pa yung maglinis, abay talaga naman yung alikabok ay makikita mo pa rin na yan araw-araw dyan. So ito lang yung mga gamit ko dito sa kusina kumarites, kaunti lang kasi naman hindi naman nga po kasya dito yung ibang gamit kasi maliit lang yung kusina namin. Nasan ko lang yan ng paulit-ulit na may sabon, then binalawan ko nga po iyan. Nakakapag-isip na nga naman nga ako na ayusin itong kusina namin at baguhin ng ayos pero hindi na muna ngayon. So ayan, ito nga yung ating epoxy na nilagay dito sa kusina natin at maganda pa rin naman tingnan, puting-puti pa din at mukhang marble pa din. Walang nangingitim, walang nagbitak-bitak. Kinis at kaaya-aya pa rin namang tingnan dito sa aming lababo. Para sa akin ay okay na okay nga po yung inilagay namin dito. Then after nyan, ibinalik ko na nga po yung mga gamit na tinanggal ko dito para naman nga po may ayos ko ulit. Dati para namin inuman ng tubig ay binigay ko na iyon dahil meron na nga po kaming ganitong water jug na talaga namang magtatagal yung lamig or init dyan. Next ay binalik ko na nga rin po dyan yung pinaka rice cooker namin. Pero bala ko ngang palitan yan kumarites kasi medyo malaki yung pinakalagayan ng aming rice cooker. Sana yung sakto lang dito nga po sa sulok. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.